So magandang umaga ho sa ating lahat. Welcome po sa Bride of Christ TV po. At ako po ang inyong lingkod. Kilala nyo na po ako. Salamat po sa mga nanonood sa YouTube po natin. Welcome po kayo dito. Teka muna, wag akong kawin ng kawin para akong sira. Okay, so topic po natin, Grace That Transform. Na-preach ko na to dati, kaya nga lang sarap ulitin kasi nga, ano ba talaga ang totoong nagbago ng buhay natin? Wala ba tayong nabago? Dahil ba sa mga gawa natin? Okay, yun ang pag-usapan natin ngayon. Sabi dito, no? Kapag sinabing born again, maganda talaga siguro sa akin to nakaharap yan. O kapag sinabi pong born again, meron pong means bagong buhay po talaga ang sabi ng Bible. Sinabi ni Kristo na kailangan mong ipanganak na muli o yung born again. So ito po ay identity, hindi po to ina-earn. Yung pagiging born again po ay hindi po yan nakukuha po sa ating pagiging mabait o yung ating pag-iwas sa kasalanan daw. Ang pagiging born again is identity, hindi to label. Ito po yung pagbabago po ng buhay. Kasi at ang pundasyon po kasi nito, ayon sa context para ma-born again ka, you must believe what Christ has done. John 3:16, nakalagay po doon. Malinaw. Context. Exegesis tayo At ang sino mang sumampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan, ibig sabihin, ang simula po ng pagbabago ay pananampalataya. Faith. Faith talaga magsisimula. Hindi po performance. Okay. Yung faith po ang magliligtas sa atin dahil yung Christ may ginawa na dapat daw panampalatayanan yun. Kaya tayo naligtas. Kaya tayo, ang identity natin sa mata ng Diyos ay tayo ay banal. Kahit hindi tayo banal sa mata ng tao. Kasi iba yung mata ng tao, mata ng Diyos Ang pinag-uusapan kasi dito, mata ng Diyos. Rightly divide the scripture lagi tayo Kapag sinasabing pagbabago, pag sinabing kabanalan, hatiin natin. Iba yung mata ng Diyos, iba yung mata ng tao. Okay? Dapat i-divide natin yun. Wag na wag tayo malilito doon, mga kapatid. Okay? Next. So, paano ba mangyayari po yung pagbabago? By works po ba o by grace? O alam naman natin yan, di ba? Kasi kapag by works, susunod ako para tanggapin ako ng Diyos. Yun yung idea mo. Magpe-perform ako para maging matuwid. O kaya babaguhin ko yung sarili ko para maging karapat-dapat. Ito po yung mga yan. Tinuturo ng mga galing sa atin. O yan daw, kailangan mo umiwas sa kasalanan. O yan. Kaya ano mangyayari sa'yo guys kapag by works ang iyong idea? Pressure. Wala kang peace of mind kasi iniisip mo, nakasunod ba ako? Nakaiwas ba ako? O, di ba? Stress ka. O, guilt. O, pag nagkamali ka, kasala ka, guilt. O, ay, mali yung ginawa ko kanina, hindi ako nakaiwas. O, di ba? Takot magkamali. O kaya yung external exchange lang. Yung, pag sinabing external exchange, nagbabago ka lang, panlabas lang. Pero yung totoong puso, hindi talaga nabago. Pampront lang. Bahaw. Alam niyo yung chowpan? Ulam lang yung nasa pero puro kanin pala. O yun. Ayan. Kung ano-ano mga tinuturo ni Pastor. Kapag... Kung ano-ano ng mga nakukuha. Gutom na yung pastor niyo. Ephesians 2:8-9, alam na natin ito mga guys. Ang kaligtasan ay regalo, hindi gawa, at ayon sa Titus 2:11, biyaya mismo yung magtuturo at magbago ng buhay, hindi pastor. Ibig sabihin, ang transformation ay galing sa natanggap mong biyaya. Hindi sa pinilit mong effort. Ano ba yung mga pinilit mong effort? Ito yung umiwas sa kasalanan. Ito yung gumawa ng mabuti. Ito yung dapat gantong gawin mo. Ito yung hindi mo dapat gawin. O, pag may pastor na nagtuturo ng ganyan, hindi niya naiintindihan ng grace. Hindi po ganun ng grace, kapatid. Sa gospel, baligtad ang flow. Hindi ka nagbabago para tanggapin, tinanggap ka muna. Kaya ka nagbabago. Tinanggap muna tayo ni Lord bago tayo magbago. Pastor, hanggang ngayon po, si pastor, umiinom pa ako. Tanong, tinanggap ka na ba ni Lord? Pag tinanggap ka na ni Lord, yun. Sa perverted gospel, ang topic nila, tanggapin si Kristo. Pero tayo iba. Tayo yung tinanggap ni Kristo. Tayo yung nilinis. Tayo yung tinanggap. Totoo po yan, John 1:12. Ang sino man tumanggap sa Kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Identity yung pinag-uusapan dun.
Pero yung ikaw mismo ay yung kung sino yung umabot sa iyo, ikaw yung inabot ng Diyos. Alam naman natin yun. Kasi tayo ay patay sa kasalanan. Tayo'y patay, tayo'y binuhay lamang. Di ba sinabi sa Galatians 5:20? 6:20 ba yung 5:20? 5:20, I am crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Oh, di ba? Di na tayo na sakop ng laman, yun yung sinasabi sumunod na verse. Ibig sabihin mga kapatid, nauna muna tayong tanggapin ng Diyos bago tayo nabuhay sa Espiritu, bago sumaatin yung banal na Espiritu na sinasabi. Okay. Tinanggap ka muna bago ka nagbabago. At saka yung, ibig sabihin, na-save ka muna, then pag-iwas sa kasalanan to follow. Kaya kung umiiwas sa kasalanan, kasi ayaw mo madali ka sa kapwa mo, sa batas ng tao, sa batas basta sa sarili mo rin, di ba? Kaya nga patuulit-ulit ko ang consequence of sins na yun ay hindi parusa ng Diyos, kundi ikaw may kagagawa nun eh. Ang may consequence, halimbawa, di ka nagbayad ng kuryente mo. Pag naputulan ka, sabi mo pagsubok. Hindi ka nakabayad. Ba't di ka nakabayad? Wala kang pera. Ba't wala kang pera? Kasi ganito. Consequence yun. Imposibleng hindi ikaw, wala kang kinalaman doon. Pastor, ginadjudge naman ako, nagkukulang nga ako sa pera ngayon eh. Oo nga, nagkukulang ka sa pera. Pero that is the consequence of our decision. Konektado pa rin sa sarili natin yun. Ba't wala kang trabaho? Hindi ka naganap. Ba't hindi ka naganap? O baka ganito. Marami, laging ikaw ang dulo nun. Pero yung walang kinalaman ng Diyos doon na pinarurusahan ko, Diyos ko, ano mga klaseng Diyos? Hindi naman ganun ang Diyos natin. Okay? Okay. Kaya kapag by grace, ang ating isip, may kapayapaan, may assurance, may internal change, talagang totoong pagbabago sa sarili, at may bagong desire. Tingnan niyo mga kapatid, no? Ang tao kasi, mintres mong pigilan, lalo nang gigigil. Tama ba? Mintres mong pagbawalan, lalo nagkakasala. Subukan mong pray, go. Magkasala ka pa. Tingnan mo, magbabago yan. Di mapapansin yun, di ba? Mintres tayong pakawalan, doon tayo magbabago. Wag na nga. Kasi tayo mga tao, ugali talaga natin na mintres tayong pagbawalan, pigilan, lalo natin ginagawa. Agaya ng mga tinuturo ng pastor, umiwas daw sa kasalanan. Yung mga tinuturoan nila, umiwas daw sa kasalanan, isipan nila, umiwas sa kasalanan. Bandang huli, hindi rin sila umiiwas sa kasalanan. Nagkakasala rin sila. Bakit? Saan sa Bible yun? Malinaw sa Bible na kapag ang kasalanan ay the more na pinalalakas mo ang batas, the more the law, ewan ko sa Bible, pero sa Romans to eh. The more daw ang law ay lalong pinaiigting, lalo daw tayo nabubuhay sa kasalanan. Kasi bakit? Ang kasalanan ay nagsisimula sa law. Kakabawal mo, lalo nagkakasala yung tao. Subukan mo walang kasalanan, walang law. Kasi ang problema kasi sa ating mga tao, ang lagi nating tinatrabaho, yung bang trabaho natin na kailangan hindi umabuso sa kasalanan tong kongregasyon ko. Kaya magtuturo ko ng ganito. Hindi. Hayaan nyo silang lumaya. Okay? Kasi ano ang dapat ituro talaga? Biyaya talaga. Kapag ang tao lagi niya naririnig ang biyaya, iiwas yan sa kasalanan. Kusa. Promise. May anak ka makulit. Akit na akit ka sa bawal ka ng bawal, palo ka ng palo. Subukan mong sabihan lang ng anak mo, alam mo, ano mangyayari sa'yo pag umakit ka dyan? Ano po? Ay, pag umakit ka dyan, ano mangyayari? Malalaglag po ako. Gusto mo ba malaglag ka? Hindi po. Ganun ang grace. Ganun ang turo ng grace. Pero yung turo ng mga perverted, huwag kang aano dyan, kundi papaluin kita. Huwag kang akit dyan, kundi ganito gagawin sa'yo. Huwag kang pupunta ron, baka ba, may mumudon, may multo ron. Yan ang law. Yun ang pagkakaiba nila. Kaya kapag ang pastor nagtuturo ng law, asahan nyo yung mga nakikinig nun, mga makasalanan na. Aabuso sa kasalanan yun. Mintres mo ang tao na sabihin na huwag umabuso sa kasalanan, lalong aabuso kasi yan. Subukan mong hindi ganun ang marinig sa'yo. Marinig sa'yo biyaya, marinig sa'yo kapatawaran, marinig sa'yo ay pagpapala, pinaburan ka kung sino ka. Tingnan mo yung taong yun, hindi niya gagawin yun, maniwala kayo. May kapangyarihan kasi ang biyaya eh. Okay? Kasi sino ba yung biyaya?
Si Kristo, yung ginawa niya sa krus, na dapat deserving tayong mapahamak. Pero hindi ganun ang ginawa niya. Hindi tayo siningil sa mga kasalanan natin. Okay? Dapat maintindihan natin yung yung biyaya talaga. So ano ang mga epekto kapag naintindihan mo ang pure grace gospel? Mahihiya ka na sa Diyos na gumawa ng mali. Ang sabi sa Romans chapter 2 verse 4, His kindness lead us to repentance. Di ba kapag ang isang tao, naging mabuti ka, yung taong yun, ka ba? Wawalang-yain ka ba? Kapag naging mabuti ka sa tao, bigyan mo ng bigyan, magiging walang iya ba siya sa'yo? Natural sa tao na kapag ginantihan mo ng kabutihan, gagantihan ka rin ng kabutihan. Natural yun. Ganon din ang Diyos. Ang ginawa niya sa atin, saan ba nakakita na makasalanan ka, nagkakasala ka pa, pinapabura mo, pinagpapala ka pa rin? O sino sa inyo hindi pinagpala dito? Ako lang? Tapos tayo mahal. Pati ikaw. Oh. Di ba tayo pinabura ng Diyos? Ginutom ba kayo ng Diyos? So doon yung makikita talaga na yung gawa ng Diyos sa atin, puro kabutihan. Kaya ang tanong, aabuso ka pa ba sa kasalanan? Oh. Yeah? Kapag isang tao sa kabila ng pagkukulang mo pero biyaya ang ganti sa iyo, magbabago ka talaga. At ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa takot o yung parusa. Kundi kabutihan po ng Diyos. Di ba? Kasi kapag laging pananakot, laging gawin mo to, ay naku po, stress ang buhay, kawawa yung nakikinig sa iyo. Number 2, magbabagong ugali mo kapag nasa biyaya ka na, hindi ka na judgmental. Alam na natin to guys. Naiintindihan mo na lahat na tayo ay makasalanan, na lahat tayo ay may kinahabagan lang ng Diyos. Walang angat, walang mas banal. Tulad ng sinasabi ni Apostol Paul sa Romans chapter 3 verse 23-24 na lahat ay nagkasala, ngunit pinawalang sala ng walang bayad. Sa magitan daw ng word na biyaya. Kami ni Bishop Emmy talaga, magkaiba kami sa ibang bagay, pero pagdating sa biyaya, we are very, very strict pagdating sa biyaya. Ang maririnig mo lagi sa amin, ang bida yung biyaya ng Diyos, hindi yung kasalanan mo. Totoo yung sinabi niya, i-quote ko rin sinabi niya na ang biyaya ay dadaling ka nun sa tuturuan ka nun para gumawa ng mabuti. Totoo yun. Kung malalim kang tao, maiintindihan mo yun. Kasi sa atin kasi parang iba, ang babaw eh. Pero kung lalaliman mo, paano ka binago ng biyaya? Pag-isipan nyo nga yun. Sabihin, wala ka retaliate sa kapwa. Amen. Wala ka retaliate din sa sarili mo. Wala ka nakakimkim ng mga sama ng loob sa sitwasyon. Hindi ka nanininisin ng kapwa mo. At higit sa lahat, hindi ka narcissist. Hindi ka naninisi na ibang tao. Hindi ka nagmamanipula ng tao kasi walang puwang sa iyo kasi bakit? Naintindihan mo ang grace. Yung mga narcissist na yan, hindi nila naintindihan ng grace. Kaya nga tinuturo ko sa inyo para ma-identify natin, di ba? Nakapag-share ka rin sa kapwa. Dahil dito, hindi ka mapanghusga, hindi ka mapalapuna, hindi ka na nabibilang sa kasalanan ng iba. Pero tinan niyo yung mga ibang taga-Bride of Christ. Alam niyo, Bride of Christ ngayon, hati kaya ngayon. Aminin na natin yun. May mga tao sa atin sa Bride of Christ na nagtuturo na na dapat magbunga daw. Yung bunga po kasi, yung bunga ho ba, pag nagtanim kayo, mayroon ba kayong control doon para tumubo? Wala. Kusa yun, di ba? Kusa magbubunga yun. So, ganun din ang tao, kapag na kay Kristo na, kapag nataniman na siya ng banal na spirito, kusa yun, huwag niyong pilitin. Magbunga ka kapatid, dapat ganto ka, dapat. No? Hello, hindi mo alam ang siyensya. Hindi ka marunong ng science. Ang science, pag nagtanim ka, hayaan mo lang siya dyan, tutubo rin yan, magbubungo din yan. It take time. It takes dilig-dilig din. Diba? It takes paaraw-araw din. Diba? Alagaan mo rin. So, magitan ng mga maaayos na pananalita. Kapag isang kapatid mo hindi pa nagbubunga, alagaan mo, huwag mo i-condemn. Ayusin mo yung pananalita mo sa kanya. Encourage them.
Kung ikukumpara mo ang sa perverted gospel, doon maraming husga, maraming standard, maraming comparison. Pero sa biyaya, may awa, may unawa, may pasensya. Kapag nagkamali ang kapatid mo, pastor mo, at kahit sino, hindi ka gaduhusgahan, maintindihan mo sila at patatawarin mo sila. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa madaling salita, ang taong mapagtanim ng sama ng loob, yan yung mga taong hindi marunong magpatawad. Yun ang totoo talaga. Kasi, bakit masama pa rin ang loob mo? Kasi hindi mo pa siya pinapatawad. Pastor, time will heal. Oo nga, time will heal. Masakit talaga. Pero sana, there's no... Pag sinabing ganito, guys, ano ba pagkakaiba ng hindi nagpapatawad sa nasaktan? Ganito yung mga kapatid, Pag meron kang kaibigan o karelasyon o kasino man na nakasakit sa'yo, Tawad mo na. ang pinatawad ay ganito. Hindi ka na maghihiganti sa kanya. Yun ang pinatawad. Pero yung sama ng loob, of course. Diyos ko, tao tayo eh. It's hard to forget naman. It's easy to forgive, but not to forget. Yung forget, matagal yun, it takes time. Masakit yun eh. Pero yung forgive, ano ba yung forgive? Yung hindi ka nagaganti. Tapos na, wala na sasabihin. Wala ka nang sasabihin, wala ka nang, bawa, nag-post siya ng mga bagay na laban sa'yo. Kapag pinatulan mo pa yun, ibig sabihin, hindi ka pa nagpapatawad. Pero kapag yung nagpaparinig siya sa'yo, hindi mo na pinapatulan, yun ang pagpapatawad. Yun ang forgiveness. Hindi mo na pinapatulan, pero nasasaktan ka pa rin sa ginagawa niya. Guys, tao tayo. Hindi porke may sama ka ng loob, hindi ka na nagpapatawad. Natural lang na sumama ang loob mo, pero yung gaganti ka, yun ang usapan doon. Kaya nga, di ba sabi di ba ni Lord, di ba doon sa yung taong hindi marunong magpatawad, may utang? So sabi ng Lord o sige, patatawarin kita sa iyong laki ng utang. Tapos itong taon to, nakakita ng kapwa niya na may utang sa kanya, sinisingil. Ikaw, dapat ganito ka. Kailangan bayaran ang utang mo. Tapos dumating yung time na nagkita si Lord, yung hari, tsaka yan. Sama-sama mo, ikaw, pinatawad kita sa gantong halaga. Pero yung kapwa mo, hindi mo kayang patawarin. Ano nangyari? Napunta ng impyerno yata. Ewan ko, nakalimutan ko yung istorya. Masakit pa yung ganti sa kanya. Mas matindi pa yung ganti sa kanya. So ano lesson dun mga kapatid? Tinan nyo, ang Diyos, dapat dadalhin tayo sa impyerno, hindi tayo ginantihan. Bagkus, namatay pa nga siya sa krus para hindi tayo mapunta ng impyerno. Wala po naintindihan yun kapag may galit ka dahil hindi ka nagganti. Ang lagi pong pinakita sa akin yung mukha niya. Parang may bumabag picture na gano'n. Hindi ko alam bakit. Tapos pa, parang hindi ako mapagsalita. Naiyak na lang ako kasi pinapakita doon ng Lord. Hindi ko naintindihan na kasi pala dapat lagi tingnan kasi siya yung unang mukha niya. Okay guys, ulitin natin na ang pagpapatawad po ay simpleng hindi ka na nagre-retaliate. Yun ang pagpapatawad. Pero yung nasaktan ka sa ginawa niya, hindi mo makalimutan, hindi kasalanan sa Diyos yun. Tao ka eh. Normal yun. Pero kasalanan sa Diyos yung maghihiganti ka talaga. Sinabi na ng Biblia, di ba, huwag ka maghihiganti, hayaan mo ang Panginoon, ako ang gaganti. So manahimik ka lang. Okay, dapat na maintindihan natin yun ha. Hindi porke may sama ka ng loob, hindi ka nagpapatawad. No, hindi naman ganun ang ibig sabihin. Kung ikukumpara mo sa perverted gospel, okay, next. Environment ng church, isa pa, no? Pag ang grace ay nanguna, ay naintindihan natin, ang environment ng church ay nababago. Kapag perverted gospel ang umiiral, ang simbahan ay nagiging judgmental, puno ng rules, ano yan? At performance-based, may banalan system. Parang may CCTV lagi. Bibilangan ka. Kumanta ka ng kisap mata. Worldly yan. Ay, mga ganun. Diba? So, pero kapag naiintindihan mo ang biyaya, nawawala yung condemnation, nawawala yung pressure, nawawala yung pagpapakita ng tao. Ang simbahan ay hindi parang courtroom, nagiging ospital, lugar ng pagaling at hindi lugar ng panghusga. Kasama po yung pastor sa pagiging pasyente. Kaya inuulit ko sa inyo, huwag nyo nga hangaan ng pastor. Huwag kayong magtiwala dyan. Babagsak at babagsak din yan minsan. Huwag nyo siyang tingnan. Ang tingnan mo, yung tinuturo niya.
Huwag yung titingnan yung kanyang buhay. Eh, pastor, para mo sinasabi niyan na ibig sabihin, hindi ka na, Sa'yo. sabihin hindi ka na magiging, hindi ka na magiging model sa amin. Gawin ka lang. May nag-quote diyan niya. Sabi, dapat pastor, maging magandang halimbawa tayo, maging modelo tayo. Sabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, ano ba ang magandang halimbawa? Hindi niya nasagot. Kasi wala namang maganda eh. Kasi wala namang maganda talaga Jesus, sa tao. maganda. Gino mo, itong mga tong taga Bride of Christ na to, tira ng tira na maging magandang mabuting halimbawa. Kaya ang tanong, ano ang standard ng pagiging mabuting halimbawa? Jesus. Siya lang yung sabi sa Bible na yung tinignan. Totoo yun, sinabi sa Peter na maging mabuting halimbawa kayo. Hindi yun utos. Payo yun. Hindi yun utos. Ibig sabihin, kung maaari sana, sabi ni Pedro, kung maaari sana ay maging mabuting halimbawa kayo. Wala namang masama doon. Wish niya lang yung wish. Wish ko lang sana. Iba yung wish, iba yung sana sa yung sinasabing ito yung utos ng Diyos. Hindi naman inuutos ng Diyos na tularan niyo yung tao eh. Meron din sinabi si Paul, follow me as follow Christ. Oh. Hindi utos yun. Kundi yun ay encouragement. Ang problema kasi sa mga nag-aaral ng Bible no sa iba, hindi nila alam yung utos, hindi nila alam yung encouragement, hindi nila alam yung payo. Ano yung konteksto? Ano yung konteksto ng sinasabi mismo ng Biblia? Di ba? Okay, nababago rin ang preaching ng pastor. Kapag nasa work-based gospel, ang preaching ay puro pressure. Kailangan mong patunayan sarili mo at maabot ang standard. Pero kapag nasa grace gospel, hindi ka na hinahanap ng perfection. Hindi ka na minomonitor para husgahan at hindi ka na kinokondena. Naiintindihan ang lahat ng nasa biyaya lang tayo. Ang pastor ay hindi nagpaparinig, hindi nagpapatama. Ay, nagpapatama ako eh. At hindi nagko-condemn. Daming tama. Tama, ano yun? Bahala kayo. Daming nasapul. Kung magpapaliwan, lalo na yung crab mentality, kinulos ko yun, daming nainis dun. Kundi nagpapaliwanag ng ginawa ni Kristo. Ang mga tao hindi nag-expect ng perfection sa isa't isa dahil alam nila na pare-pareho tayong tinanggap lang ng Diyos. Saan? Biyaya. Si kabiyaya talaga. Biyaya. Biyaya. Balik mo yung kabiyaya mo, Brad. Balik mo yun. Doon ako nakilala eh. Nahanting ako, basta. Balik mo yun. Nahanting ako, dahil natin sa... Ay, nandi. Suklian mo ng biyaya. Suklihan mo ng biyaya. So, anong result? Biyaya. Ano ang resulta kapag nagbago ka, nabago ang church at nabago ang naririnig mong preaching? Kapag naintindihan mo ng biyaya, ay may isang malaking resulta, kapayapaan sa isip, hindi ka na natatakot sa sitwasyon, hindi ka na nagbabahala sa outcome, hindi ka na nag-aalala kung ano mangyayari bukas. Bakit? Kasi alam mo, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda man o hindi, madali man o mahirap. Hello po! Hello, sister po. Amen daw. Ay, nakikinig po ba? Ay, nakikinig po ba kayo? Salamat po. Salamat po. Naririnig na tayo. Oh, madali man o mahirap, kasama mo sa plano ng Diyos, di ba? Para sa ikabubuti mo. Sa nakasulat yun, Romans 8:28 tayo babagsak ng lahat daw na nangyayari daw sa atin. Ikabubuti daw na. Ano sitwasyon nyo ngayon? Hindi, huwag nyo na sabihin. Baka machismis ko pa kayo. Masaya. Yung nangyayari sa inyo ngayon, pangit man o hindi, pangako ng Diyos yun, kalooban daw ng Diyos yun, para daw sa ikabubuti, hindi ikakasama. Kasi ang tao sa paligid, maayos man o mahirap, pakisamahan, matatanggap mo. Dahil ang lahat, kundi dahil sa alam mo na may purpose ang lahat, hindi ka na reactive, panatag ka na. At dahil nagiging malinaw sa iyo ang 2 Corinthians 5:17, ikaw ay bagong nilalang, hindi na lang ito sa status o reality. Iba ka na rin mag-isip, iba ka na rin tumingin sa buhay, iba ka na rin mag-react sa lahat ng sitwasyon, pangit man o maganda. Amen po ba? Hintay na lang tayo kay Jesus. Last verse. Ito yung favorite natin ngayon.
Titus 2:11 to 12. Sabi rito, no? Hintay tayo dito. For the grace of God that brings us salvation. Circle nyo yung grace. Grace. Grace of God that brings salvation to all appear them. Ang sabi ron, ibilugan nyo rito, it teach us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yung biyaya doon nagtuturo sa ating magbago, hindi yung pag-iwas mo sa kasalanan. Kasi yung biyaya na yun, pag naintindihan mo na lahat ng bagay sa iyo ay kinahabagang ka lang, pinagpapala ka pa ng Diyos, yun na magtuturo sa iyo magsalita ng no, nakalagay dyan, no? Teach us to say no. No, ayaw namin ng ungodliness. Ang ganda-ganda na ng buhay namin, ba't pa namin sisirain? No, no for that. Pastor, nagkakamali ako minsan eh. Gol, okay lang yun, wala ka magagawa, pero take the consequence. Yung consequence doon, tuturuan ka ng Diyos doon. Yun nga lang ang pangit sa sitwasyon natin mga Kristiyano. Kapag nagkamali tayo, may mga consequences. At yung consequence na yun, God is allowing that for you to learn something much deeper than before. Ibig sabihin, Pastor, kalooban din ng Diyos na magkasala ako. Parang ko sabihin ko sa inyo, oo. Nung nagkasala ka, nung ginawa ng Diyos kung hindi kalooban niya? Liwa-liwanag, panaghoy na naman tayo. Panaghoy, 3:37. Walang anuman nangyayari sa mundo na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Hawak niya ang mabuti at masama. Saan pa pinauulan ng Diyos ang Kaya, pinauulan ng Diyos ang mabuti at masama? amen. Pinapasikat ng Diyos, sabi sa Matthew, na pinapasikat ng Diyos ang araw sa mabutit masama. Ibig sabihin mga kapatid, mahal ng Diyos ang mabutit masama. Ibig ba sabihin nun masama siya? Of course, hindi. Pero alam niya ang masama. Wala naman sinasabi nun na... Katong tao siya eh. Hindi ko wala. Tsaka sinabi sa Bible na likas sa kanyang pagiging mabuti. Nasa mabuting side siya, pero naiintindihan niya masama. At niloloob niya minsan ng masama. O nangyari kay Moses. Di ba? Yung pinatuklaw sa ahas yung mga maraming mga Hudyo. Sa English. Pahintulot ng Diyos yun. O ibig sabihin, masama ang Diyos. Consequence ng pagreklamo. Kung tutuusin nga, mas maraming pinatay ang Diyos sa Bible kaysa sa demonyo. Kaya ang Diyos ang nagbabawi ng buhay. Siya rin nagpapahintulot ng mga bagay na mabuti sa atin. At minsan yung pangit na pangyayari, tanggapin na natin kasi, guys, yakapin na natin yung mga pangit na hindi pabor sa atin. Tanggapin na natin kasi yun. Para payapa na po tayo. Natural na meron tayong dapat sisihin sa mga pangyayari, pero the point is, mauwi pa rin sa kapatawaran. Kaya, ito yung ibig sabihin nito. It teach us to say no. No, ayaw namin yan. Yayayain ka ng barkada mo mag-inuman. Ayaw niya. Kasi naman ang ganda na buhay ko eh. Payapa na buhay. Ayaw niya, kulang. Ayaw ka niya, kulang lang yan sa'yo. Kala ko kulang sa akin. Ate Princess, sabi ko sa iyo. Okay. Big idea, lahat ay nasa Romans 8:28. Kapag naintindihan mo yan, payapa ang buhay. Resulta, grace transforms you. Not by your performance, only by grace alone. Grace alone. Yun po ang pinopromote ng channel natin. Biyaya lamang, purong biyaya lamang, hindi sa ating mga gawa. Dahil ang biyaya mismo ay si Kristo mismo. Sino na itaas? Si Kristo. Pag umiiwas sa kasalanan, sino natataas? Oh, kita nyo? Si Edwin. Ate Princess, pagluto mo kami mamaya. Ayun lamang po, maraming salamat. Mahal ko po kayo lahat.